Una po sa ating mga balita, muling nanindigan si Pangulong Aquino na naayon sa batas ang pagpapatupad ng Disbursement Acceleration Program. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ng bayaning si Apolinario Mabini. Muli namang iginiit ng Pangulo na ang DAP ay ang pagbibigay ng benepisyo sa taong bayan sa pinakamabilis at tamang paraan. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Elena Luna. Maraming salamat, Kirby. 150 taon man ang nakalipas, sa papanahon pa rin ang mga filosofiya ni Gat Apolinario Mabini. Sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng kapanganakan ng utak ng himagsikan, 3 mga kaisipan ng bayaning si Mabini ang binaligan ni Pangulong Aquino. Una ay nagmumula sa mamamayan ang lakas ng gobyerno. Pangalawa, nagmumula sa taong bayan ang kapangyarihan, kaya dapat gamitin ito sa kanilang ikabubuti. At pangatlo, ang sistemang pampubliko ay hindi dapat makapigil sa paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Sa paggunita nga po ng kasaysayan, nakikita natin kung paanong mailalapat ang mga kaisipan ni Mabini sa panahon natin ngayon. Nitong mga nakaraang linggo, naging mainit ang diskursong bunsod ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa ating Disbursement Acceleration Program. Liliwanagin ko pong muli, ang punto ng DAP o DAP ay ang pagdadala ng benepisyo sa taong bayan sa pinakamabilis at tamang pamamaraan. Sinusulit natin ang kaban ng bayan upang agarang ibsan ang pagdurusa ng Pilipino. Binanggit ng Pangulo ang 1.6 billion pesos na pondo mula sa DAP na ginamit sa TESDA para sanayin at tulungang bigyan ng trabaho ang mahigit 200,000 estudyante. Sinabi rin ng Pangulo na mula sa DAP ang ipinatayong 66 na kalsada para sa turismo at ang Dream Leader Project ng Project NOAA tungkol sa pagtaas ng tubig tuwing bagyo. Bilang ama ng bayan, obligasyon kong laging tignan ang kabuuan dahil ang desisyon ko ukol sa isang sektor ay makakaapekto sa iba pang mga sektor. Obligasyon ko rin po ngayon, bigyang linaw ang isyong ito upang maliwanagan naman ang ating kagalang-galang na mga maestrado dahil malaki ang implikasyon ng kanilang desisyon. Hindi lamang sa ehekutibo o sa hudikatura o sa legislatura, kung hindi sa sambayanan. Obligasyon ko pong tulungan ang ating mga boss na magkaroon ng liwanag ng kaisipan at magkaloob ng wastong impormasyon upang makita ng lahat kung ano ang tama at makatwiran. Ganito po nating pinipiling sundan ang halimbawang iniwan ni Apolinario Mabini na siya ngang nagsabing, iisa ang ating kapalaran, iisa din ang ating tuwa at kalungkutan, at magkakaayon ang lahat ng ating mitihin at interes. Ng Pangulo na hindi naging bara-bara ang desisyong ipatupad ang DAP at may batas na naging batayan nito. Mismong Korte Suprema ang sumang-ayon sa mekanismo nito na gamitin ang 1.865 billion pesos na savings para pandagdag sa pondong pampagawa sa Manila Hall of Justice. Binasa din ng Pangulo ang sulat mula sa Korte Suprema na hinihiling sa ehekutibo na gamitin ang 100 milyong piso na budget ng DOJ para sa pagpapatayo ng Malabon Hall of Justice. Pagdating po sa batas, nasa Korte Suprema ang huling salita. Wala tayong balak na labagin ang kanilang mga pasya. Sa totoo nga po, sinunod natin hindi lamang ang pangunahing mga punto ng desisyon. Kumilos din tayo ng may pagsasaalang-alang sa lahat ng opinyong nakapaloob po dito. Pangulo, tila binabago ng desisyon ng Korte Suprema ang pagkaunawa sa good faith at may malaking implikasyon ito sa trabaho ng pamamahala tulad ng pagbagal ng paghatid ng benepisyo sa mga mamamayan. Gaya nga po ng sinabi ni Gat Apolinario Mabini, anumang kapangyarihang hawak ng sinumang pinuno sa amang sangay ng gobyerno ay nagmumula sa taong bayan. Sa makatwid, kailangan nating igit ang mga gawaing nakabubuti para sa ating mga boss. Kaya nga po, naghain na tayo ng motion for reconsideration. Laman ang mga argumentong inilatag ko po ngayon at mga ibang araw. Nakapaloob po sa ating sistema ang rekursong ito. Pagkakataon ito upang masigurong nasisipat ng gusto ang bawat argumento para naman maiwasan ang mga desisyong maaaring makasakit sa taong bayan. Ito po ang hakbang ng makatwiran at naaayon sa proseso.
Maganda nga pong muling ilatag ang lahat ng kaalaman nang sa gayon ay makita ang mga puntong baka nakaligtaan ng mga nagdedesisyon at ang mga makatwirang argumentong magbibigay tibay sa bawat panig. Naging tampok sa anibersaryo ni Mabini ang muling pagbubukas ng museo na ginawang moderno gamit ang interactive display para ipakita ang buhay at mga obra ng Dakilang Dumpo. Idinagdag sa museo ang ilang artifacts na nagpapakita ng ginampan ng papel ni Mabini noong Philippine-American War. Naging bahagi rin ng programa ang presentasyon sa Pangulo ng commemorative coin at stamp. Ang disenyo ng stamp ay mula sa stamp design contest na ginawa noong Abril. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Elena Luna mula sa Tanawan City, Batangas.